ayoko mangyari yun. Ayoko nang bumalik sa kung nasan kami dati. Yun yung pinangako ko sa pamilya ko. Ayoko nang maramdaman yung hirap na pinagdaanan. But sobrang hirap ba yun? Sobrang poor ba kayo ng araw? Hindi naman sobrang Kaya poor. hindi naman mas maraming ano. Hindi naman sobrang poor dito doon. Pero, I mean, never pinaramdam sa akin ng magulang ko na mahirap kami. Pero alam ko mahirap. Nasa itsura na nyo naman eh. Alam ko na mahirap kami. Alam ko na hindi, you know, yung mga simpleng ano, like, simula elementary to high school, hindi ako nag-private school. Pinaaral ako ng tita ko. Yung mga ganong klase. May mga times na talagang gustong-gusto ko yung let's say, kahit na french fries nga lang. Kahit french fries pagkain na, hindi namin mabili. Na-deprive ka ng food? Wala. Kasi wala kaming pera eh. Kumbaga mayaman kami sa kaibigan, mayaman kami sa pamilya, magkakapatid ng magulang tatay ko, 11 sila. So, hindi alam namin hindi kayo papabayaan, pero alam ko, yung magulang ko, nahihirapan sila. Pero never nilang, yun naman yung sobrang pinagpapasalamat ko sa nanay at tatay ko, never nilang pinaramdam na mahirap kami. So may pinagdaanan din. Yes, kumbaga, ever since bata ko, dito doon, naramdaman ko na ilang beses kaming nilalakan ng apartment. Pinapalayas kami sa apartment. Hindi namin mabuksan, so lilipat kami sa mga bahay ng kaibigan namin. Bata, ako lang po yung nakakaintindi nun eh. Dalawang kapatid, bata pa. So parang, I guess mga 5-6 years old ako, yun yung nakikita ko. Hanggang sa paglaki ko. That's why eventually, nung natanggap ko nga yung first paycheck ko, I told my parents, sabi ko, ako na po ito. Hindi ko na po kayo pagtatrabaho. So harvest time ito. Yes. Ito na yung tama. Para bang, well, hindi naman, para, syempre, of course, ano pa rin, nandun ako sa posisyon dito doon na kayod. Para bang, ewan ko, parang sarap maging masipag. Para bang sarap, hindi lang naman kasi, it's not all about the money eh. Okay. It's the, para bang inspiration na naibabahagi ko po sa mga manonood, sa mga bata. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam na nararanasan ko po lagi ngayon. Na para bang kahit na mag-send sila ng picture, of course, hindi naman ako yung pinaka-sikat dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming mas sikat sa akin, ang daming mas matagal na sa akin. Pero kahit niya sabihin ko, kahit na iisang tao lang yan. Kahit na iisang tao lang yung nakakakita ng ginagawa ko at nakaka-appreciate ng ginagawa ko, hindi ako mababago. Pero anong feeling na ang dami nang nag-look up sa'yo? Like na-mention naman kanina, yung mga fans and yung mga bata. And of course, mga big bosses ng GMA. Kasi yung trust na binibigay sa'yo, hindi binibigay sa iba. Anong feeling? May pressure ba on your part na parang ang laki naman ng tiwala sa akin ng mga to? Of course, dito doon may pressure. Pero for me kasi yung pressure is nanggagaling dun sa talagang yung pressure. Para bang sanay na kasi ako sa pressure. Even before ng bata ako, parang yung pressure na kailangan naming makahanap ng kakainin mamayang gabi. Or kailangan naming maisip kung paano namin babayaran yung kailangan bayaran sa school. Yun yung totoong pressure noon. Kaya yung mga ganitong klaseng pressure, kaya ko na siyang i-process sa sarili ko at kaya ko na siyang dalhin. Yung para bang siyempre, marami mga tao na nagsasabi na, o Ru, dapat yan galingan mo, o Ru, ikaw yung tinitingala namin, o Ru, ikaw yung sinusuportahan namin. Hindi po pressure yung nararamdaman ko. It's yung parang yung energy nila natatanggap ko at lalo akong ginaganahan magpursige magtrabaho. Yung parang ang sarap mabuhay, ang sarap magtrabaho kung alam mo na meron kang napapasayang mga tao. Alam mo na merong mga tao nagtitiwala sa'yo. So, mas nagiging ganun yung mentality ko. Mas nagiging ready ako rather than gagawin ko or magkakaroon ako ng anxiety. Ginagalingan mo na lang, of course. Kasi always. Nakatutok sa'yo mga big para bang kahit na sabihin natin simpleng eksena, kahit na walang dialogue titingin lang ako ayoko masayang Parang lagi kong iniisip, madami mga nagsabi na po ng mga artista dati na lagi mong iisipin na yung eksena yan ay huling eksena na nagagawin mo. Okay.
Yun yung mentality ko lagi. So parang mga Philip Salvador ang left. So parang ayokong sayangin kasi alam ko yung hirap bago ko na-achieve ito dito doon eh. Ilang rejections, ilang mga pagsubok, ang dami pong mga problema, mga pinagdaanan dati. So ngayon, ayoko na pong mawala yun. So yun nga, anong part ba ng dinadasal mo na wag mawala muna yung ganito? Usually prayer. Hindi lang, never ko naman pong pinag-pray na, Ama, wag sana mawala to. Kasi binigay sa akin to ng Panginoong Diyos dahil alam niyang nararapat ako para dito. Nasa sa akin na yun kung hahayaan ko bang mawala to. So, lagi kong prayers dito doon, thank you. Salamat po. Wala nang request? Wala nang wish? Para bang yung request, of course, ay ko sinasabi, gusto ko makamit pa yung mga pinapangarap ko, pero hindi specific. Hindi, tinatrabaho mo kasi yung mga yun. Hindi ko tinatrabaho. Kasi alam ko na meron siyang laging nilalaan na mga bagay para sa ating lahat eh. So parang for me, di ba, parang kaysa mag-request ako na, Ama, gusto ko na magkaroon ng pelikula o gusto ko magkaroon ng isang malaking commercial, hindi yun yung nasa utak ko eh. Parang sana po makamit ko po yung mga pangarap ko. Kasi alam ko na meron na siyang, may naisulat na siya na magiging storya ko, magiging storya ng buhay ko. So kung ano man yun, doon ako nananalig. At yun yung lagi kong pinagpapasalamat. So lagi akong grateful lang. At para bang doon sa pagiging grateful ko na yun, sa pagiging thankful sa lahat ng bagay na meron ako, para bang namamanifest ko yung mga bagay na pinapangarap ko. Parang lakas mo sa kay Ama. Parang, kasi minamanifest mo natutupad eh. Yun parang, well of course dito, dumaan din naman ako sa dati, parang kahit na anong pray ko, parang bang... Baka kasi hindi mo pa time. Baka naman payat-payat mo ng time na yun, tapos gusto mo na maging action star. Yes, yun pala yun dito doon. Kaya pala hindi ko nakukuha yun. Kasi laging meron siyang ibibigay na mas higit pa doon sa hinihiling ko. Ayan, last na lang. Ano sa tingin mong position mo sa GMA? Kasi may primetime king eh. Wow. Pero kaya lang, di ba, ikaw bang the other primetime king? Wow. Kasi primetime naman talaga ang ano mo, di ba? Parang wala po ako dun sa tamang posisyon para ako yung magsabi niyan. Pero siguro, ang masasabi kong posisyon ko sa GMA ay isang manggagawang mabuti ang hangarin at isang manggagawang 100% ang dedikasyon. Hindi lamang para sa network, kundi para sa mga taga-suporta ng network. So parang yun yung... So I may claim the primetime king title. Kasi ang dami rin sumubok sa time slot na yan eh. Ang daming sumubok kalabanan yung dapat kalabanan. Pero medyo nahihirapan. Ikaw yung consistent, hindi ba? Pakahirap dito doon. Para bang, of course, ayokong... Hindi ka naman feeling hari ng GMA? Hindi. Okay. Never ko namang iisipin na, wow, hari na ako. Never. Of course, sila Kuya Dong, Alden, Kuya Dennis. Yung marami pang mga mas nauna sa akin. At tinitingala ko hanggang ngayon. At habang buhay kong titingala yan. So yun ang posisyon mo sa GMA ay manggagawa na? Yes, mabuting manggagawa. Na may paninindigan at dedikasyon sa trabaho. Ayan, thank you. Kay Soto. Oo naman eh. Basta ba may... Kasi nakita ko naman na may respeto sa pamilya at kay Rere. So, basta mahal ng kapatid ko, kahit sino pa yan. Na-meet mo na siya? Na-meet ko na. Hindi ka naman natakot? Napakatangad. Ano yung kasama ko nga si Bianca nung na-meet ko. Sabi ni Bianca sa akin, huwag mong papalapitin sa akin yan. Ano mabait? Okay naman. Mabait. At saka ano rin siya, kapatid din po. Okay. Ever since bata, handog din siya. Pero ano na lang advice mo kay Rere since ikaw naman ang ano? Siguro kay Rere, kasi never ko naman siyang pinagbawalan pagdating sa mga ganyang klaseng relationship. Kasi matanda naman na siya at proud ako sa kanya bilang kuya niya sa kung ano yung mga nagagawa niya. Pero yun nga, parang lagi niyang uunahin pa rin yung Panginoon Diyos. Huwag niyang pababayaan yung mga pinapangarap niya sa buhay just because of, marami mga bagay na dumadating sa kanya ngayon. Pero unahin niya kung ano yung mga pinapangarap niya, mag-focus siya doon. At lagi niya sigurong hihingin yung mga opinion ko.
Pero ang dami nainggit sa kanya. Dahil nga kay Kaiso. Yun nga nagulat nga rin ako pero na-appreciate ko naman din si Kai. Mabuting tao rin talaga. Tsaka, ano siya, magalang kahit sa akin. Ayan, thank you. Thank you.